Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa ating mga pananaw tungkol sa pag-ibig at tunay na halaga? Isang kwentong magpapatunay na kung minsan, ang pinakamahahalagang bagay sa buhay ay hindi nakikita ng mga mata, kundi nadarama lamang kapag huli na ang lahat. Sabi nila, ang paghuhusga raw ay isang aninong bumubulag sa katotohanan. Ngunit paano kung ang taong buong akala mo'y walang halaga ay siya palang lihim na pundasyon ng buong mundong iyong ginagalawan? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Clara at ang kanyang paghahanap sa isang katotohanang dudurog sa kanyang puso. Ang malamig at may kataasang boses ni Clara Montesillo ang unang bumasag sa katahimikan ng umaga sa loob ng Villa Esmeralda. Silas! Nasaan na ang kape ko? Malilate na ako. Mula sa kusina, walang imik na lumabas si Silas Lagdameo. Dala ang isang porselanang tasa sa isang maliit na tray. Inilapag niya ito ng dahan-dahan sa mesang marmol sa tabi ng asawa. Naabala sa pagbabasa ng mga email sa kanyang mamahaling tablet. Hindi man lang siya nito tiningnan. Kinuha ni Clara ang tasa, inamoy ito at bahagyang sumimsim. Agad na kumunot ang kanyang perpektong kilay. Ano ba naman ito? Ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo na ayoko ng masyadong matapang? 4 years na tayong kasal, Silas, pero kahit kape ko, hindi mo pa rin makuha-kuha. Hindi sumagot si Silas. Tinalikuran lang niya ang asawa at nagsimulang pulutin ang mga nagkalat na magazine sa sahig, mga magazine na may mukha ni Clara sa cover. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang nakakuba. Tila pasan ng isang hindi nakikitang bigat. Hey, nako hija! Wika ng isang boses mula sa hagdanan. Si Doña Imelda Montesillo, ina ni Clara, ay bumababa suot ang kanyang sutlang roba. Hayaan mo na yan. Ano bang maaasahan mo? Swerte na nga siyang nakatira dito sa Villa Esmeralda. Umupo si Imelda sa tapat ng anak at tiningnan si Silas mula ulo hanggang paa na noon ay suot ang isang kupas ng gray na polo shirt at lumang pantalon. Tingnan mo yan. Kahit anong gawin, hindi maikukubli ang pagiging simple. Alam mo ba? Nakita ko kahapon ang manugang ni Beatrice, isang abogado. Binilhan si Beatrice ng bagong kotse. Samantalang itong asawa mo, hindi na niya tinapos ang sasabihin, ngunit ang mapanlibak na tawa niya ay sapat na. Yumuko lang si Silas at nagpatuloy sa pag-aayos. Ang kanyang mga kamay na laging abala sa pag-aayos ng mga sirang gamit sa bahay, paglilinis ng hardin, at pagtiyak na lahat ay nasa ayos, ay marahang kinuha ang isang dyaryo at itinupi ito. Para kay Clara at Imelda, ang kanyang presensya ay parang hangin. Nariyan lang, pero hindi pinapansin. Maliban na lang kung kailangan. Biglang tumunog ang isang luma at simpleng cellphone mula sa bulsa ni Silas. Kakaiba ang tunog nito sa gitna ng karangyaan ng bahay. Agad niya itong sinagot. At sa unang pagkakataon ng umagang yon, nagkaroon ng bahid ng ibang emosyon ang kanyang muka. Isang klase ng pagkaalerto. Opo, maikli niyang sagot sa kabilang linya. Naihanda ko na. Papunta na ako. Ibinaba niya ang tawag at mabilis na tumalikod. Inis na napatingin si Clara. Sino yan? Aalis ka na naman? Hindi mo pa naaayos ang ilaw sa hardin at kailangan ni Mama ng driver mamayang hapon. Huminto si Silas sa may pinto. Dahan-dahan siyang lumingon at sa pagkakataong yon, ang kanyang mga mata ay direktang tumama sa mga mata ni Clara. May kakaiba sa tingin niya. Isang tingin na malalim, puno ng lungkot at may halong paalam. Tila may 1,000 salita siyang gustong sabihin, mga salitang hindi kailanman nabigyan ng pagkakataong lumabas sa kanyang bibig. Nagtagal ang tingin na iyon ng ilang segundo. Sapat na para makaramdam si Clara ng isang munting kaba. Isang damdaming hindi niya maintindihan,
kaya't agad din niyang iwinaksi. Ngunit bago pa man makapagsalita si Clara, yumuko na ulit si Silas. Kinuha niya ang kanyang lumang backpack at sa huling pagkakataon, nagsalita siya sa isang boses na walang bahid ng anumang emosyon. Clara, aalis na ako. At tuluyan na siyang lumabas ng pinto. Isinara ito nang walang ingay. Hindi ito pinansin ni Clara. Bumalik siya sa kanyang tablet, iniisip ang mahalagang board meeting niya. Ang kakaibang tingin ni Silas ay agad na nawala sa kanyang isipan, napalitan ng mga numero, deadlines, at mga plano para palaguin pa ang kanyang imperyo. Gabi na nang umuwi si Clara sa Villa Esmeralda. Pagod mula sa maghapong trabaho, ang una niyang napansin ay ang kadiliman sa hardin. Hindi pa rin gumagana ang mga ilaw. Kumunot ang kanyang noo. Pagpasok niya sa bahay, nadatnan niyang nanonood ng telebisyon si Imelda at walang nakahandang hapunan sa mesa. Ma, nasaan si Silas? Hindi pa ba siya umuwi? Abay, ewan ko, sagot ng ina na hindi inaalis ang tingin sa TV. Buong araw kong tinatawagan, hindi sumasagot. Walang silbi talaga. Nainis si Clara. Kinuha niya ang kanyang telepono at diniyal ang numero ni Silas. Isang ring, 2, 3. Bago pumasok ang isang malamig, automated na boses. The number you have dialed is currently unavailable. Please try your call later. Sinubukan niya ulit. Ganoon pa rin. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Sa loob ng 4 na taon, kahit gaano pa siya kagalit, laging sinasagot ni Silas ang tawag niya. Laging nariyan lang. Ngayon, wala. Ang telepono niya ay patay. At sa unang pagkakataon, sa gitna ng malawak at marangyang bahay na yon, nakaramdam si Clara ng isang nakakabinging katahimikan. Kinabukasan, nagising si Clara sa tunog ng kanyang alarm, hindi sa amoy ng kapeng bagong timpla na nakasanayan na niya. May kung anong kulang. Ang katahimikan sa bahay ay hindi pamilyar, hindi mapakali. Bumangon siya. Isang maliit na inis ang nararamdaman dahil kailangan niyang bumaba para lang ipaghanda ang sarili ng kape. Pagdating sa malawak at modernong kusina, hinarap niya ang makinang pangkape na tila isang alien na teknolohiya. Alam niyang ito ay mamahalin at high-tech, pero si Silas lang ang marunong gumamit nito ng tama. Sinubukan niyang pindutin ang ilang mga butones. May umilaw, may umugong, ngunit walang kapeng lumabas. Sa halip, isang mainit na tubig lang ang tumulo sa kanyang tasa. Napabuntong hininga siya sa frustrasyon. Kahit ang simpleng bagay na ito, hindi niya magawa. Saan na ba ang lalaking iyon? Clara! Hija! Nasaan na ang almusal ko? Sigaw ni Imelda mula sa itaas. At pakisabi sa asawa mo na ihanda ang kotse. May appointment ako sa derma. Wala pa siya, ma? Pabalik na sigaw ni Clara. Ang kanyang boses ay may bahid na ng matinding pagkainis. Ang buong umaga ay naging isang serye ng maliliit na kalamidad. Ang importanteng presentasyon na kailangan ni Clara para sa kanyang board meeting ay nasa isang file na hindi niya mabuksan sa kanyang laptop. Naalala niya, si Silas ang laging nag-aayos ng projector sa conference room niya sa bahay para makapag-practice siya. Sinubukan niyang ikonekta ito, ngunit isang pulang ilaw lang ang kumikislap. Hindi niya alam kung anong gagawin. Samantala, si Imelda ay walang tigil sa pagrereklamo. Ano ba namang klaseng asawa yan? Isang buong araw nang nawawala. Hindi man lang nagpapaalam. Napakawalang responsibilidad. Paano na ang lakad ko? Magta-taxi ako? Nakakahiya. Habang nasa biyahe papunta sa opisina, habang tinitiis ang matinding trapiko na karaniwang iniiwasan niya dahil si Silas ang naghahanap ng mga alternatibong ruta, nagsimulang magbago ang emosyon ni Clara. Ang purong inis ay unti-unting nahaluan ng isang hindi pamilyar na damdamin. Pag-aalala. Sinubukan niyang tawagan ulit ang numero ni Silas,
patay pa rin. Tinawagan niya ang ilan sa iilang kaibigan na alam niyang paminsan-minsan ay nakakasama nito sa paglalaro ng basketball. Tita Clara, si Silas po? Nako, matagal-tagal na rin po siyang hindi sumasama sa amin, sabi ng isa. Hindi po namin alam kung nasaan siya, ma'am. Sagot naman ng isa pa. Isang hindi pamilyar na kaba ang nagsimulang kumapit sa kanyang dibdib. Isang malamig na pakiramdam na pilit niyang iwinawaksi. Imposible. Baka nagbakasyon lang, baka napagod sa kanila. Pero hindi ganoon si Silas. Si Silas ay laging nariyan, laging predictable. Pag-uwi niya ng gabing iyon, mas malala ang sitwasyon. Ang hardin ay nananatiling madilim. Ang bahay ay tila mas malamig at mas malungkot. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, bigla niyang naalala ang isang bagay na sinabi ni Silas noong nakaraang linggo. Clara, i-check ko lang ang security system natin sa weekend. Kailangan ng maintenance. Hindi niya ito pinansin noon. Ngayon, bigla itong nagkaroon ng bigat. Mabilis siyang pumunta sa control panel ng kanilang smart home system, isang komplikadong screen na si Silas lang ang nakakaintindi. May isang mensahe sa screen, security system, offline. Napatitig siya roon. Bakit ito naka-off? Sinadya ba niya? Anong ibig niyang sabihin nito? Ang mga tanong ay bumabagabag sa kanyang isipan at ang dating pakiramdam ng kapangyarihan at kontrol sa sarili niyang pamamahay ay unti-unting napalitan ng takot. Ma, umakyat na tayo, sabi niya sa ina. Sinisikap na itago ang panginginig ng kanyang boses. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Habang paakyat sila sa malawak na hagdanan, sa gitna ng katahimikan ng malaking bahay, biglang may nangyari. Isang malakas na click. Kasunod nito, ang lahat ng ilaw sa Villa Esmeralda ay sabay-sabay na namatay. Ang aircon ay huminto. Ang mahinang ugong ng refrigerator sa kusina ay nawala. Ang tanging natira ay isang absoluto at nakabibinging kadiliman. Napahawak si Clara sa braso ng kanyang ina. Pareho silang napasigaw. Ang buong smart home system na ipinagmamalaki nila, ang sistemang si Silas ang nag-iisang nagpapatakbo at nagme-maintain, ay bumigay. Nakatayo sila sa gitna ng hagdan, sa kompletong dilim, sa loob ng kanilang perpektong mundo na ngayon ay bigla na lang nagkalamat. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Clara ang tunay na takot. Siya ay tuluyan ng nawalan ng kontrol. Ang kadiliman sa loob ng Villa Esmeralda ay parang isang makapal na kumot, nakakabingi at nakakasakal. Matapos ang paunang sigaw ng takot, tanging ang nanginginig na paghinga ni na Clara at Imelda ang maririnig. Ang kanilang mga cellphone na karaniwang puno ng liwanag at ingay, ngayon ay nagsisilbing tanglaw sa kanilang paghahanap ng kandila sa dilim. Kasalanan ito ng asawa mo, bulong ni Imelda. Ang boses ay nanginginig sa takot at Siguradong may kinalaman siya rito. Isang sabotahe? Hindi sumagot si Clara. Masyado siyang abala sa pag-iisip. Ang pagkawala ng kuryente, ang offline na security system, ang hindi matawagang telepono ni Silas. Lahat ay tila mga piraso ng isang palaisipan na hindi niya mabuo. Ang takot na nararamdaman niya ay unti-unting napalitan ng isang matinding determinasyon. Hindi na siya maaring maghintay lang. Kailangan niyang kumilos. Nang sa wakas, ay bumalik ang kuryente mula sa isang backup generator na hindi konektado sa smart home system. Halos mag-uumaga na. Hindi nakatulog si Clara. Sa unang sikat ng araw, habang ang kanyang ina ay nagrereklamo pa rin, nagpasya na siya. Aalis ako, mariin niyang sabi habang nagsusuot ng kanyang designer blazer. Pupuntahan ko siya sa opisina niya. Kailangan nating tapusin ang kalokohang ito. At anong sasabihin mo sa kanya? Tanong ni Imelda. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Clara, na kung hindi pa siya uuwi, sisiguraduhin kong wala na siyang babalikan pa.
Dala ang kanyang kumpiyansa at galit, minaneho ni Clara ang kanyang mamahaling sasakyan palabas ng Via Esmeralda. Ang destinasyon, isang lumang address sa isang industrial district ng syudad, isang lugar na minsan lang niyang nakita sa isang sobrang para kay Silas at agad na isinantabi sa kanyang isipan bilang isang lugar na hindi karapat-dapat sa kanyang atensyon. Habang nagmamaneho, inihahanda na niya ang kanyang sasabihin, puno ng pagbabanta at pagmamataas. Inilarawan niya sa kanyang isip ang itsura ng opisina ni Silas, isang maliit, masikip at maalikabok na lugar, puno ng mga sirang computer at mga kapwa niyang technician. Ang pag-iisip na yon ay lalong nagpatibay sa kanyang paniniwala na siya ang nasa itaas, na siya ang may kontrol. Nang marating niya ang address, ito ay eksakto sa kanyang inaasahan. Isang luma, 2 palapag na gusali na napapalibutan ng mga bodega at maliliit na pagawaan. Amoy pa lang sa labas ay amoy na ng lumang papel at alikabok. Pumasok si Clara sa loob na tila siya ang may-ari ng lugar. Ang kanyang presensya, ang kanyang damit, ang kanyang bag, ang tunog ng kanyang takong sa sahig na semento ay agad na nakakuha ng atensyon ng lahat sa maliit na lobby. Lumapit siya sa reception desk kung saan nakaupo ang isang babaeng tila nagulat sa kanyang pagdating. "I'm looking for Silas Lagdameo," sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay malamig at may awtoridad. Hindi ito isang tanong, kundi isang utos. "He's one of your technicians. Please call him for me." Naguluhan ang receptionist. "Lagdameo po? Sandali lang po, ma'am." Kinuha niya ang telepono at may tinawagan. Habang naghihintay, inilibot ni Clara ang kanyang tingin sa paligid. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkadismaya. Ito ang mundo ng kanyang asawa. Isang mundong hinding-hindi niya maiintindihan at ayaw niyang maintindihan. Maya-maya, isang may edad na lalaking nakabarong ang lumabas mula sa isang pinto. "Good morning, ma'am. I'm Mr. Reyes, the HR manager. How can I help you?" "I want to see my husband, Silas Lagdameo." Ulit ni Clara, ang kanyang pasensya ay unti-unti nang nauubos. "I was told he works here." Tumingin si Mr. Reyes sa kanya ng may pagtataka. "Silas Lagdameo, kamo? Pakispell nga po ang pangalan." Ginawa ito ni Clara. Bawat letra ay binibigkas niya ng may diin. Matiyagang nag-type si Mr. Reyes sa kanyang lumang computer. Tumingin siya sa screen, kumunot ang kanyang noo. Kumuha pa siya ng isang makapal na logbook at binuklat ito. Ang bawat segundo ng katahimikan ay nagpapainit sa ulo ni Clara. Matapos ang tila isang kawalang hanggan, marahang isinara ni Mr. Reyes ang logbook. Inayos niya ang kanyang salamin at tumingin ng diretso kay Clara. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang bahid ng pagbibiro. "Pasensya na po, ma'am," sabi niya sa isang kalmado ngunit tiyak na boses. "Pero 10 taon na po ako rito bilang HR manager at sa buong panahong iyon, wala kaming naging empleyado na nagngangalang Silas Lagdameo." Ang nag-imi-imakam. Ang mga salita ay tumama kay Clara na parang isang malakas na sampal. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang ingay ng paligid ay biglang nawala at tanging ang mga salita ni Mr. Reyes ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. "Wala kaming naging empleyado na nagngangalang Silas Lagdameo." Napatitig siya sa lalaki, hindi makapaniwala. Kung hindi rito nagtatrabaho si Silas, kung hindi ito ang kanyang opisina, saan siya pumupunta araw-araw sa loob ng 4 na taon? Ang biyahe pabalik sa Villa Esmeralda ay malabo at tila panaginip para kay Clara. Ang mga kalsada, ang mga gusali, ang mga tao, lahat ay dumaan sa kanyang paningin nang hindi niya tunay na nakikita. Ang tanging malinaw sa kanyang isipan ay ang mga salita ng HR manager. "Wala kaming naging empleyado na nagngangalang Silas Lagdameo."
Isang kasinungalingan. Ang 4 na taon ng kanyang pagsasama kay Silas ay binuo sa isang kasinungalingan. Hindi galit ang nararamdaman niya ngayon, kundi isang nakakabalisang pagkalito. Sino ang lalaking pinakasalan niya? Sino si Silas Lagdamio? Pagdating niya sa bahay, hindi niya pinansin ang mga tanong ng kanyang ina. Dumiretso siya sa isang bahagi ng kanilang mansyon na halos hindi niya pinapasok, ang maliit na silid sa dulo ng pasilyo sa ikalawang palapag. Ang home office ni Silas. Para kay Clara, ang silid na yon ay isang bodega lamang ng mga lumang gamit at mga sirang electronics na kinakalikot ni Silas. Ngunit ngayong binuksan niya ang pinto, isang kakaibang tanawin ang bumungad sa kanya. Ang silid ay hindi magulo. Ito ay simple, organisado, at malinis. Isang lumang lamesa, isang upuan, at mga estanteng puno ng libro. Lumapit siya sa mga estante at ang kanyang pagkalito ay lalong lumalim. Ang mga libro ay hindi tungkol sa simpleng pagkukumpuni. Ang mga pamagat ay komplikado at technical. Advanced algorithms, quantum computing, neural network design, cybersecurity protocols. Ito ay mga librong hindi babasahin ng isang ordinaryong technician. Ang kanyang mga mata ay napadako sa ilalim ng lamesa. May isang lumang kahon na gawa sa kahoy, natatakpan ng alikabok. Dala ng isang hindi maipaliwanag na udyok, hinila niya ito palabas. Hindi ito nakalock. Nanginginig ang mga kamay ni Clara nang buksan niya ang takip. Sa loob, maingat na nakasalansan ang mga bagay mula sa nakaraan ni Silas, mga lumang ID, ilang mga medalya, at mga litrato niya noong mas bata pa siya, kasama ang mga taong hindi kilala ni Clara. At sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang makapal at mabigat na libro. Isang college yearbook. Kinuha niya ito. Ang pabalat ay pamilyar. Ang logo ng isa sa pinakaprestihiyosong unibersidad sa bansa para sa engineering at teknolohiya. Ang parehong unibersidad na pinagtapusan niya, ngunit sa ibang kurso. Dahan-dahan niyang binuklat ang mga pahina. Ang bawat isa ay nagpapakita ng mga mukha ng mga nagsipagtapos. Nang marating niya ang pahina para sa College of Computer Engineering, bumilis ang tibok ng kanyang puso. At doon, sa gitna ng hanay ng mga litrato, nakita niya ito. Isang mas batang Silas, may masayang ngiti. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangarap at talino, ngunit hindi ang litrato ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Ito ay ang mga salitang nakasulat sa ilalim nito. Lagdameo, Silas DBS Computer Engineering, summa cum laude, gawad pambansang agham, Gold Medalist National Robotics Competition, Grand Champion Presidential Award for Technological Innovation. Paulit-ulit na binasa ni Clara ang mga salita, ngunit tila hindi ito maproseso ng kanyang utak. Summa cum laude, ang pinakamataas na karangalan. Ang mga parangal na nakalista sa ilalim ng kanyang pangalan ay hindi biro. Ito ay mga pambansang pagkilala na ibinibigay lamang sa mga pinakamahusay at pinakamatalinong isipan sa bansa. Nabitawan niya ang yearbook. Bumagsak ito sa sahig, gumawa ng isang malakas na kalabog sa gitna ng katahimikan ng silid. Napatakip siya sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla at hindi paniniwala. Ang lalaking tinatawag niyang walang silbi. Ang lalaking minamaliit niya dahil sa kanyang simpleng trabaho. Ang lalaking itinuring niyang isang hamak na technician na may sahod na 8,000 ay isang henyo. Isang henyong itinago ang kanyang tunay na pagkatao sa likod ng isang maskara ng katahimikan at pagpapakumbaba. Nanginginig siyang napaupo sa sahig, napapalibutan ng mga patunay ng isang buhay na hindi niya kailanman inalam. At sa sandaling iyon, isang mas malaking tanong ang sumibol sa kanyang isipan, isang tanong na mas nakakatakot kaysa sa nauna. Kung kaya niyang itago ang ganito kalaking bagay, ano pa
ang ibang mga lihim na itinatago ni Silas Lagdameo. Hawak pa rin ang yearbook, nanginginig na tumayo si Clara mula sa sahig. Ang kanyang pagkalito ay napalitan na ng isang bagong damdamin. Isang nag-aalab na pangangailangan para sa katotohanan. Dala ang makapal na libro, mabilis niyang tinahak ang pasilyo. Ang bawat hakbang ay mabigat sa galit at pagdududa. Nadatnan niya ang kanyang ina sa sala. Nagbabasa ng isang fashion magazine, tila walang kamalay-malay sa bagyong namumuo sa isipan ng kanyang anak. "Ma," sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may nakatagong panganib. Inilapag niya ang yearbook sa mesang salamin sa harap ni Imelda, bukas sa pahina kung saan naroon ang litrato at mga parangal ni Silas. Ano ang ibig sabihin nito? Tumingin si Imelda sa libro. Saglit siyang natigilan, ngunit mabilis din itong napalitan ng kanyang karaniwang mapanlait na ekspresyon. Itinulak niya palayo ang yearbook. Ano naman ngayon? Summa cum laude? Papel lang yan, Clara. Hindi nabibili ng papel na yan ang mga luho natin. Hindi yan ang nagbabayad ng mga bill dito sa Villa Esmeralda. Hindi yan ang punto ko, ma. Giit ni Clara. Bakit hindi mo ito sinabi sa akin? Bakit ang alam ko lang ay isa siyang hamak na technician? Napabuntong hininga si Imelda, tila naiinis sa mga tanong ng anak. Dahil wala itong kwenta. Anong silbi ng talino kung wala namang pera? Isa lang siyang sawimpalad na henyo kung gusto mo yang itawag sa kanya. Naawa lang ang papa mo sa kanya kaya niya tinulungan. Ikinasal ka sa kanya dahil sa utang na loob, hindi dahil sa mga medalya niya. Ang paliwanag ni Imelda ay tila isang pilit na isinaksak na piraso sa isang basag na larawan. May mali. Ramdam ni Clara ang pag-iwas sa mga mata ng kanyang ina. Ang panginginig sa dulo ng kanyang mga salita. Hindi ito ang buong katotohanan. Naawa? Ulit ni Clara, hindi makapaniwala. Ma, ang mga parangal na ito ay galing sa palasyo. Hindi ito basta-basta. May itinatago ka sa akin. Wala akong itinatago. Tumaas ang boses ni Imelda. Ang gusto ko lang ay ang mapabuti para sa'yo. At ang lalaking yan, kahit gaano pa katalino, ay hindi ang mabuti na iyon. Tapos na ang usapan. Tumayo si Imelda at nagmamadaling umakyat sa kanyang silid. Iniwan si Clara na lalong naguguluhan at naghihinala. Kung naawa lang ang kanyang ama, bakit ipagkakatiwala ang nag-iisang anak sa isang taong kinakaawaan lang? Ang pag-iisip tungkol sa kanyang ama ang nagbigay kay Clara ng isang ideya. Ang kanyang ama ang nagsimula ng lahat ng ito. Umakyat siya sa ikalawang palapag, ngunit nilagpasan niya ang sariling silid at ang silid ng kanyang ina. Dumiretso siya sa dulo ng pasilyo, sa isang pintong bihira ng mabuksan mula nang pumanaw ang kanyang ama, ang personal na study nito. Pagpasok niya, sinalubong siya ng amoy ng lumang libro at cedar wood. Ang lahat ay nasa ayos pa rin, tila naghihintay sa pagbabalik ng may-ari. Ang lugar na ito ay isang sagradong espasyo, isang testamento sa pagkatao ng kanyang ama. At dito, umaasa siyang makahanap ng sagot. Nagsimula siyang maghalongkat. Binuksan niya ang mga drawer ng malaking lamesang kahoy. Mga lumang dokumento ng negosyo, mga litrato, mga sulat mula sa mga kasosyo. Walang anumang tungkol kay Silas. Nang malapit na siyang sumuko, napansin niya ang isang bahagi ng sahig sa ilalim ng lamesa na tila mas malinis kaysa sa paligid nito. Lumuhod siya at kinapa ang ilalim ng lamesa. May naramdaman siyang isang maliit na trangka. Hinila niya ito at isang nakatagong drawer ang bumukas, isa na hindi niya kailanman nakita. Sa loob ng sikretong drawer na yon, may isang maliit na baul na yari sa metal at ito'y nakalock. Dala ng desperasyon, kumuha si Clara ng isang paperweight na bakal mula sa lamesa at paulit-ulit na ipinukpok sa maliit na kandado
hanggang sa ito ay bumigay. Isang malakas na click ang umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Nang buksan niya ang baul, hindi pera o alahas ang laman nito, kundi isang salansan ng mga liham na nakatali ng isang lumang laso. Ang mga sobre ay nakapangalan sa matalik na kaibigan ng kanyang ama na matagal nang naninirahan sa ibang bansa. Ito ang mga liham na hindi na ipadala. Nanginginig ang mga kamay ni Clara habang kinukuha niya ang nasa pinakaibabaw. Binuklat niya ito at nakita ang pamilyar na sulat kamay ng kanyang ama. Sinimulan niyang basahin ang mga unang linya. Mahal kong kaibigan, sumusulat ako sa iyo ngayon dahil sa wakas. Natagpuan ko na siya. Natagpuan ko na ang taong pinaniniwalaan kong makakaprotekta kay Clara kapag ako'y wala na. Ang pangalan niya ay Silas. Isang bata pa, ngunit isa siyang tunay na henyo. Natigil sa paghinga si Clara. Ang mga salita ng kanyang ama ay direktang sumasalungat sa lahat ng sinabi ni Imelda. Hindi awa, kundi paghanga. Hindi tulong, kundi isang plano. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa, ang kanyang mga mata ay mabilis na tumatakbo sa bawat salita hanggang sa marating niya ang isang pangungusap na tuluyang gumimbal sa kanyang mundo. May malaking tiwala ako sa kakayahan niya, kaya't kinausap ko na ang mga dati kong kakilala. May isang maliit ngunit napakagaling na kumpanya ang nangako sa aking aalagaan ang kanyang talento. Ang pangalan nito ay Technolica Solutions. Technolica Solutions. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Clara habang minamaneho niya ang kanyang sasakyan patungo sa isang address na nakuha niya mula sa isang mabilis na paghahanap sa internet. Hindi ito sa isang luma at industrial na distrito. Ito ay nasa puso ng pinakamodernong business district ng bansa, kung saan nagtatayugan ang mga naglalakihang gusali na pag-aari ng mga pinakamalalaking korporasyon. Nang marating niya ang lokasyon, halos mapatigil siya sa gitna ng kalsada. Sa kanyang harapan ay hindi isang simpleng opisina, kundi isang toreng gawa sa salamin at bakal. Tila isang higanting sibat na nakatutok sa kalangitan. Malinis, moderno, at nangingibabaw sa lahat ng nakapaligid dito. Sa harapan, nakaukit sa chrome ang mga salitang Technolica Solutions. Iparada niya ang kanyang sasakyan sa parking lot, sa tabi ng mga kotseng kasing gara o mas mamahalin pa kaysa sa kanya. Sa bawat hakbang niya palapit sa malaking pinto na gawa sa salamin, nararamdaman niya ang isang halo ng pagkamangha at pagdududa. Ito ba talaga ang lugar? Ang lobby ay mas mukhang isang 5-star hotel kaysa sa isang opisina. Malamig ang hangin, tahimik ang paligid at ang lahat ng tao ay kumikilos ng may tiyak na layunin. Dumiretso si Clara sa reception desk kung saan isang babaeng nakangiti ng propesyonal ang bumati sa kanya. Sa pagkakataong ito, ibinaba niya ng kaunti ang kanyang pagmamataas, dala ng paghanga sa lugar. Good morning. I'm here to see Silas Lagdameo. Sabi niya, sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Ngumiti ang receptionist. Do you have an appointment with Engineer Lagdameo, ma'am? Engineer Lagdameo. Ang titulo ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam kay Clara. No, mabilis niyang sagot. I'm his wife, Clara Montesillo. It's a family emergency. Ang ngiti ng receptionist ay hindi nagbago, ngunit may bahid ng pag-iingat sa kanyang mga mata. Nag-type siya sa kanyang computer. One moment, please. Naghintay si Clara. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang mga taong dumadaan ay nakatingin sa kanya. Ang kanyang mamahaling damit ay hindi naiiba sa kanila. Ngunit ang kanyang pagkatayo sa gitna ng lobby na walang patutunguhan ang nagbigay sa kanya ng pakiramdam na siya ay isang tagalabas. Siya, si Clara Montesillo, ang CEO na laging pinagbubuksan ng pinto, ay ngayon nakatayo at naghihintay na parang isang ordinaryong bisita. Makalipas ang ilang sandali, muling tumingin sa kanya ang receptionist.
Ang nangiti niya ay mas formal na ngayon. I'm sorry, ma'am, but we don't have an engineer Lagdameo registered for visitor access today. And due to our company's strict security protocols, we cannot allow entry without a prior confirmed appointment. What? Hindi makapaniwalang tanong ni Clara. I told you, I'm his wife. Just call him. Tell him Clara Montesilo is here. Nagsimula nang tumaas ang kanyang boses at ilang mga ulo ang lumingon sa kanilang direksyon. Ang hiya ay nagsimulang gumapang sa kanyang balat. Ma'am, I understand, but I cannot override the system. This is ridiculous. I demand to speak to your manager. Sa gitna ng kanyang pagtaas ng boses, isang lalaking nakasuot ng eleganteng business suit ang naglalakad palabas ng isang elevator. Narinig niya ang pangalang Montesillo at huminto. Ang kanyang muka ay seryoso at ang kanyang mga mata ay matalas na tumingin kay Clara. Dahan-dahan siyang lumapit sa reception desk. Ang kanyang presensya ay may dalang awtoridad. At ang receptionist ay agad na naging alerto. Hindi niya pinansin ang receptionist. Ang kanyang atensyon ay ganap na nakatuon kay Clara. Tinitigan niya si Clara mula ulo hanggang paa, hindi sa paraan ng paghanga, kundi sa paraan ng pagsusuri. May bahid ng pagkilala sa kanyang mga mata, ngunit mayroon ding isang bagay na mas malalim, isang klase ng profesional na pag-aalala. Montesillo? Tanong ng lalaki. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit mabigat. Asawa po ba kayo ni Engineer Lagdameo? Nakahinga ng maluwag si Clara. Sa wakas, isang taong nakakakilala sa kanya. Yes, finally. Please, I need to see him. It's urgent. Hindi kumilos ang lalaki. Ang kanyang mukha ay nanatiling seryoso. Tumingin siya sa paligid. Tila sinisigurado na walang ibang nakakarinig. Bago muling ibinalik ang kanyang tingin kay Clara. At sa isang boses na halos pabulong ngunit puno ng diin, sinabi niya ang mga salitang tuluyang nagpabagsak sa natitirang kumpiyansa ni Clara. Hindi po kayo dapat naririto, Bisama. Ang mga salita ng lalaki ay parang isang pader na biglang humarang sa daraanan ni Clara. Hindi po kayo dapat naririto. Hindi ito isang suhestiyon. Ito ay isang katotohanang ipinupukpok sa kanya. Sino po kayo? Tanong ni Clara. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pagkalito at ng nabubuong galit. Ako si Director De Castro, ang namamahala sa Human Resources. Sagot ng lalaki. Ang kanyang mukha ay nanatiling seryoso. Halika po, ma'am. Hindi natin ito maaring pag-usapan dito. Walang nagawa si Clara, kundi sumunod. Dinala siya ni Director De Castro sa isang elevator na nangangailangan ng special access card. Habang umaakyat sila, ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng makina. Dinala siya nito sa isang silid-pulungan sa isa sa mga matataas na palapag ng gusali. Ang silid ay minimalist, isang mahabang mesa, ilang upuan, at isang malaking bintanang salamin kung saan tanaw ang buong syudad. Ang karangyaan ay malamig at walang personal na katangian. Pinaupo siya ni Director De Castro bago ito umupo sa tapat niya. Ginang Montesillo, panimula niya, ang kanyang mga kamay ay magkasalikop sa ibabaw ng mesa. Ang lahat ng sasabihin ko sa inyo ay sakop ng isang mahigpit na non-disclosure agreement. Ang ibig sabihin, hindi ninyo ito maaaring ipagsabi kahit kanino. Malinaw po ba yon? Tumangulang si Clara. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng malakas. Ang inyong asawa, si Engineer Silas Lagdameo, ay hindi isang ordinaryong empleyado, pagpapatuloy ng direktor. Isa siya sa mga pinakamahuhusay na isipan sa larangan ng cybersecurity sa buong bansa. At dahil dyan, siya ay naging isang mahalagang bahagi ng isang proyektong may kinalaman sa pambansang seguridad. Bawat salita ay tila isang suntok sa kamalayan ni Clara. Proyekto? Anong proyekto? Ang pangalan ng proyekto ay Proyektong Agila, sagot ni De Castro.
At yan na po ang pinakamaraming maaari kong sabihin tungkol dito. Ang kailangan ninyong malaman ay ito. Dahil sa kritikal na katangian ng kanyang trabaho, si Engineer Lagdameo ay inilipat sa isang classified at highly secured na pasilidad. Mananatili siya roon sa loob ng susunod na 6 na taon sa ilalim ng isang mahigpit na kasunduan ng no contact. 6 na taon. No contact. Ang mga salita ay umikot-ikot sa isipan ni Clara. Tila lason na unti-unting kumakalat. Ito na ang sagot. Ito ang dahilan ng kanyang pagkawala. Hindi siya umalis dahil sa galit. Umalis siya dahil sa tungkulin. Ngunit may isang bagay pa ring hindi tugma. Pero, paano? Ang sahod niya. Ang sinasabi niyang trabaho niya bilang technician. Isang bahid ng lungkot ang dumaan sa mga mata ni Director De Castro. Ang pamumuhay niya ng simple. Iyon po ay personal na desisyon niya. Ang katotohanan, Ginang Montesillo, ang sahod at mga benepisyo ni Engineer Lagdameo ay higit pa sa kaya ninyong isipin. Ang buwanang sahod niya ay may 7 numero. Hindi pa kasama ang mga bonus para sa mga proyektong tulad nito. Nanlamig ang buong katawan ni Clara. Tila umikot ang buong silid. At ang lahat ng sahod na yon, dagdag pa ng direktor, sa loob ng 4 na taon, ay regular na idineposito sa isang joint savings account sa ilalim ng pangalan ninyong dalawa. Isang account na, base sa aming record ay hindi ninyo kailanman ginalaw o sinilip man lang. Sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ni Clara. Lahat ng pangmamaliit niya, lahat ng masasakit na salitang binitiwan niya tungkol sa pera. Ang pagrereklamo niya sa luma nitong damit, habang ang asawa niya ay kumikita ng milyon-milyon. Ang pagiging bulag niya, hindi dahil sa hindi niya nakikita, kundi dahil sa pinili niyang huwag tumingin. Ang katangahan, ang nakakasukang katangahan niya. Pakiidikit. Halos pabulong na tanong ni Clara, ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Bakit niya ginawa iyon? Bakit siya nagtiis sa ganito? Tumingin si Director De Castro sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng propesyonal na awa. Iyon po ang pinili niya. Hindi na napigilan ni Clara ang kanyang mga luha. Humagulgol siya, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa tindi ng pagsisisi na dumudurog sa kanyang puso. Gumuho ang imahe ng isang makapangyarihang CEO. Sa upuang yon, sa harap ng isang estranghero, siya ay isang babaeng nawasak dahil sa sarili niyang kamangmangan at pagmamataas. Hinayaan siya ni Director De Castro na umiyak ng ilang sandali bago muling nagsalita. Inaasahan na po ni Engineer Lagdameo na darating kayo rito. Mahinahon niyang sabi. Bago siya umalis, nag-iwan siya ng isang kahilingan. Agad na napataas ng tingin si Clara. Isang munting sinag ng pag-asa ang sumilay sa kanyang mga matang puno ng luha. Nag-request po siya ng isang huling pagkikita. 15 minuto. Bukas, dito, sa parehong oras. Malayo sa marangyang gusali ng Teknolikas, sa isang lugar na hindi matatagpuan sa anumang mapa, nasa loob si Silas Lagdameo ng isang silid na puno ng mga kumikislap na monitor at server na umuugong sa lakas ng impormasyon. Ang hangin ay malamig at ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga screen na nagpapakita ng libu-libong linya ng code. Hindi na siya nakasuot ng kupas na polo shirt. Ang suot niya ay isang itim na turtleneck sweater at maong. Simple ngunit may kalidad. Ang kanyang tindig ay hindi na nakakuba. Tuwid ito, puno ng kumpiyansa. Ang kanyang mga mata, na laging nakayuko sa Villa Esmeralda, ay ngayon matalas at nakatutok sa trabaho. Dito, sa mundong ito, siya ay hindi isang utusan. Siya ay isang henyo, isang commander. Tapos na ang diagnostics, Engineer Lagdameo. Sabi ng isang batang lalaki na may suot na salamin. Stable ang lahat ng network nodes. Good, sagot ni Silas. Ang kanyang boses ay kalmado at may awtoridad. Isang boses na hindi kailanman narinig ni Clara.
Simulan na ang data encryption. I want it done in 2 hours. Yes, sir! Iniwan siyang mag-isa sa silid. Tumingin siya sa malaking screen sa kanyang harapan kung saan nakikita ang isang komplikadong digital na mapa ng bansa. Ito ang proyektong Agila at siya ang isa sa mga arkitekto nito. Ngunit sa sandaling iyon, hindi ang mga linya ng code ang nasa isip niya. Ang nasa isip niya ay ang 15 minuto na magaganap bukas. Inabot niya ang kanyang wallet mula sa kanyang bulsa. Kinuha niya mula roon ang isang luma at lukot na litrato. Isang litrato nila ni Clara noong bagong kasal pa lang sila. Nakangiti sila pareho. Si Clara, isang ninangiting pilit at para lamang sa kamera. Siya, isang namangiting puno ng pag-asa. Naalala niya ang pag-asang iyon. Ang paniniwala niya na sa pamamagitan ng pagtitiis at pagmamahal, matututunan din siyang makita ni Clara. Hindi bilang isang solusyon sa utang na loob ng kanyang ama, kundi bilang isang asawa, isang kapareha. Ngunit ang 4 na taon ay isang mahabang panahon para mamatay ang isang pag-asa. Naalala niya ang bawat masasakit na salita. Kahit kape ko, hindi mo makuha-kuha. Walang silbi. Swerte ka na nga't nakatira ka dito. Ang bawat salita ay parang maliliit na patalim na unti-unting sumugat sa kanyang puso hanggang sa wala nang natirang buo. Ang pinakamasakit ay hindi ang mga salita. Ito ay ang kawalan ng pagtingin sa kanya. Ang pagiging invisible sa sarili niyang pamamahay. Ang pagtrato sa kanya na parang isang kasangkapan na nariyan lang para ayusin ang mga bagay na masisira. Lumapit ang isa sa kanyang mga kasamahan, isang babaeng engineer na may malalim na paggalang sa kanya. Silas, sigurado ka na ba talaga dito? Sa pagkikita ninyo bukas? Tumingin si Silas sa litrato bago ito maingat na ibinalik sa kanyang wallet. Tumango siya. Oo, kailangan ko to. Para sa kanya. At para sa akin. Tumayo siya at lumapit sa isang salamin sa gilid ng silid. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Ang lalaking nakatayo sa harap niya ay hindi na ang lalaking umalis sa Villa Esmeralda. Ang lalaking iyon ay mahina, puno ng sugat at pagod ng umasa. Ang lalaking ito ngayon ay buo. May dignidad, may layunin. Nag-iwan siya ng mga tagubilin sa kanyang team at pumasok sa kanyang personal na quarters. Sa ibabaw ng kanyang kama, nakahanda na ang isang itim na business suit. Isang kasuotan na hindi niya kailanman isinuot sa harap ni Clara. Isinuot niya ito. Bawat butones, bawat ayos sa kwelyo ay tila isang seremonya. Isang paghahanda para sa isang digmaan na hindi na niya lalabanan, kundi tatapusin. Pagdating ng umaga, sumakay siya sa isang itim na sasakyan na naghihintay sa kakanya. Habang nasa biyahe pabalik sa tore ng Teknolikas, ang kanyang isipan ay kalmado. Walang galit, walang panunumbat, tanging isang malalim at matatag na kalungkutan. Isang pagtanggap na may mga bagay sa mundo na hindi para sa'yo, kahit gaano mo pa ito kamahal. Pagdating niya sa conference room, nandoon na si Clara, naghihintay. Nakita niya ang pamumula sa mga mata nito, ang bakas ng pagsisisi sa mukha nito. Ngunit huli na ang lahat. Huminga siya ng malalim, pinatatag ang kanyang sarili at pumasok sa silid. Ang unang tingin nila sa isa't isa, matapos ang lahat, nakita ni Clara ang isang estranghero. Isang lalaking matikas, may awtoridad at malamig ang mga mata. Clara, sabi niya. At sa boses na yon, narinig ni Clara ang katapusan, ang init, ang pagpapakumbaba, ang Silas na kilala niya, lahat ay nawala. Nakatayo si Silas sa gitna ng silid, ang kanyang anyo ay tila isang anino, sa liwanag na nagmumula sa malaking bintana. Para kay Clara, ang distansya sa pagitan nila ay hindi lang ilang metro. Ito ay isang bangin na hindi na kayang tawirin. Silas,
Nagsimulang mabasag ang boses ni Clara at ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumuhos. Patawarin mo ako. Lumapit siya. Ang bawat hakbang ay mabigat. Sinubukan niyang abutin ang kamay nito. Isang desperadong kilos para muling maramdaman ang koneksyon na binaliwala niya sa loob ng napakaraming taon. Patawarin mo ako sa lahat ng sinabi ko, sa lahat ng ginawa ko. Hindi ko alam. Nabulag ako, Silas. Patawarin mo ako. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri sa kamay nito, marahan itong iniatras ni Silas. Ang kilos ay hindi marahas, ngunit ang epekto nito ay parang isang sampal, isang malinaw na pagtanggi. Nanlamig ang kamay ni Clara sa hangin. Ang sakit ng pagtangging iyon ay mas matindi pa kaysa sa anumang sigaw o panunumbat. Please, Dale. Pagmamakaawa niya, ang kanyang boses ay halos isang hikbi. Bumalik ka na sa akin. Magbabago ako. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Ang Villa Esmeralda, ang pera. Lahat ng gusto mo, ibibigay ko. Tinitigan siya ni Silas at sa unang pagkakataon, nakita ni Clara ang isang emosyon sa mga mata nito. Hindi galit, kundi isang malalim at nakakapanghinang awa. Ang kailangan ko, Clara, mahinahon niyang sabi. Ang bawat salita ay malinaw at mabigat, ay hindi mo kailanman kayang ibigay. Ang mga salitang yon ay tumagos sa puso ni Clara. Mas masakit kaysa sa inaasahan na niya. Anong ibig mong sabihin? Kailangan ko ng respeto. Kailangan ko ng pagtingin bilang isang tao, hindi bilang isang kasangkapan. Kailangan ko ng kapareha, hindi ng isang amo. Pagpapatuloy ni Silas, ang kanyang boses ay nanatiling kalmado. 4 na taon, Clara. 4 na taon akong umasa na isang araw makikita mo ako. Hindi ang engineer, hindi ang henyo, kundi si Silas, ang asawa mo. Pero hindi dumating ang araw na yon. Pero darating na. Ngayon na. Naiintindihan ko na ang lahat. Desperadong sabi ni Clara. Umiling si Silas. Huli na ang lahat. Hindi ito tungkol sa pera o sa kung anong natuklasan mo. Ito ay tungkol sa kung sino tayo. At napagtanto ko na nabubuhay tayo sa magkaibang mundo. Sa mundo mo, ang halaga ng isang tao ay sinusukat sa kanyang yaman at posisyon. Sa mundo ko, sinusukat ito sa dignidad at pagmamahal. Huminga siya ng malalim, tila tinatanggal ang huling bigat sa kanyang dibdib. Nananatili ako sa tabi mo dahil sa pangako ko sa iyong ama. Hiniling niya sa akin na protektahan ka. At sa sarili kong paraan, ginawa ko yon. Pinrotektahan kita mula sa mga problemang hindi mo kailanman nalaman habang hinahayaan mong yurakan ang pagkatao ko. Ngayon, tapos na ang pangakong yon. Kinuha niya mula sa inner pocket ng kanyang suit ang isang nakatuping dokumento at marahan itong inilapag sa mesa. Pinirmahan ko na ang mga papeles ng diborsyo. Sabi niya, lahat ng ari-arian na nakuha natin habang kasal, kasama na ang kalahati ng lahat ng kinita ko sa Technolikas, ay mapupunta sa'yo. Wala akong kukunin. Napatitig si Clara sa mga papel. Annulment petition. Ang mga legal na salita ay tila sumasayaw sa kanyang paningin. Ito na ang katapusan. Tumayo si Silas. Tapos na ang 15 minuto natin. Silas, wag! Sigaw ni Clara. Sinusubukang tumayo ngunit ang kanyang mga tuhod ay tila nawalan ng lakas. Please, wag mo itong gawin. Hindi na lumingon si Silas. Naglakad siya patungo sa pinto ng may dignidad at katiyakan. Hindi siya nag-atubili. Walang huling sulyap. Pagbukas niya ng pinto, isang huling salita ang binitiwan niya. Hindi para kay Clara, kundi para sa hangin. Paalam. At ang pinto ay sumarado ng may isang mahinang click. Naiwan si Clara sa gitna ng malawak at malamig na silid-pulungan. Nanginginig, wasak. Ang tanging kasama niya ay ang kanyang mga hikbi
na umalingaw-ngaw sa katahimikan at ang refleksyon ng isang babaeng nawala ang lahat. Hindi dahil sa kakulangan ng yaman, kundi dahil sa kahirapan ng kanyang puso. Ang biyahe pabalik sa Villa Esmeralda ay isang blankong espasyo sa alaala ni Clara. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa manibela, ngunit ang kanyang isipan ay nasa malamig na conference room pa rin. Paulit-ulit na naririnig ang pagsara ng pinto at ang salitang paalam. Pagpasok niya sa malaking pinto ng mansyon, nadatnan niya ang kanyang ina, si Imelda, na naglalakad-lakad sa sala, bakas sa muka ang pagkainip. "Saan ka ba nanggaling, bata ka?" Bungad agad nito. "Kanina pa kita tinatawagan. Meron bang nangyari? Nakausap mo na ba ang walang kwentang asawa mo? Uuwi na ba siya?" Tumingin si Clara sa kanyang ina. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang isang makapangyarihang matriarch. Ang nakita niya ay isang babaeng puno ng takot. Takot na mawalan ng karangyaan. Takot na harapin ang isang buhay na walang katulong. Takot na gumuho ang mundong binuo niya sa paligid ng pera at impluwensya. Hindi sumagot si Clara. Tahimik siyang umakyat sa hagdanan, dumiretso sa study ng kanyang ama. Kinuha niya ang salansan ng mga liham, ang mga katotohanang itinago sa kanya. Bumaba siyang muli. Ang bawat hakbang ay may bigat ng isang hatol. "Ma," sabi niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon, walang buhay. "Tapos na." "Anong tapos na?" Naguguluhang tanong ni Imelda. Walang salitang inihagis ni Clara ang mga sulat sa ibabaw ng mamahaling center table. Kumalat ang mga ito na parang mga tuyong dahon, mga lihim na nalantad sa liwanag. "Tapos na ang kasal namin. Nakipagdiborsyo na si Silas." "Ano?" Nanlaki ang mga mata ni Imelda. "Ang walang utang na loob na yon. Matapos ang lahat ng ginawa natin para sa kanya, iiwan kanya ngayon? Hindi maaari." Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Clara. "Ang ginawa natin para sa kanya? O ang ginawa niya para sa atin, ma? Basahin mo." Itinuro niya ang mga liham. "Basahin mo ang totoong dahilan kung bakit siya ipinagkatiwala sa akin ni Papa." Nanginginig na dinampot ni Imelda ang isang liham. Habang binabasa niya ito, unti-unting nagbago ang kanyang mukha. Ang pagkagalit ay napalitan ng pagkatakot at pagkatapos ay ng desperasyon. Hindi ito totoo," sabi niya, ngunit ang kanyang boses ay mahina at walang kapangyarihan. "Hindi totoo?" Sigaw ni Clara. At sa wakas, bumuhos ang lahat ng galit at sakit na kinimkim niya. "Alam mo ang lahat, di ba? Alam mo kung gaano siya katalino. Alam mo ang plano ni Papa. Pero anong ginawa mo? Ibinaba mo ang tingin ko sa kanya. Ginawa mo siyang katatawanan sa sarili nating pamamahay. Tinuruan mo akong sukatin siya base sa perang hindi niya ipinapakita, habang lihim niyang pinupuno ang bank account na hindi ko man lang alam na mayroon." "Ginawa ko lang yon para sa'yo," umiiyak na sagot ni Imelda. "Ayokong umalis ka sa tabi ko. Alam ko na kapag nalaman mo kung gaano siya kahalaga, baka iwan mo ako. Baka sumama ka sa kanya sa kung saan man. Anak kita, Clara. Gusto ko lang ng pinakamabuti para sa'yo." "Ang pinakamabuti?" Umalingaw-ngawang sigaw ni Clara sa buong sala. "Sinira mo ang buhay ko, ma. Tinuruan mo akong mahalin ang mga bagay na walang halaga. Tinuruan mo akong yurakan ang nag-iisang tao na tunay na nag-alaga sa akin. Tumingin ka sa paligid natin." Iginawad ni Clara ang kanyang kamay. Itinuturo ang mga mamahaling muebles, ang mga painting, ang karangyaan ng Villa Esmeralda. Lahat ng ito ay walang kwenta. Isang malaking kulungan na puno ng mga magagandang bagay. At ikaw ang bantay. Ikaw ang nagkulong sa akin dito. Sa unang pagkakataon, nakita ni Clara ang kanyang ina na tunay na nasasaktan at natatalo. Umiiyak ito, hindi na dahil sa pag-arte, kundi dahil sa katotohanang
Nasambit ng sarili nitong anak. Ngunit para kay Clara, huli na ang lahat para sa awa. Ang sakit na nararamdaman niya ay masyadong malalim. Kailangan kong umalis dito, sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay biglang naging kalmado, isang nakakatakot na katahimikan matapos ang sigawan. Kailangan kong mag-isa. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad paakyat ng hagdan. Saan ka pupunta? Clara anak, wag mo akong iwan. Pagmamakaawa ni Imelda, sumusunod sa kanya. Ngunit hindi lumingon si Clara. Pumasok siya sa kanyang kwarto. Kinuha ang isang maliit na maleta at inilagay doon ang ilang mga damit at personal na gamit. Mga bagay na tunay na sa kanya, hindi ang mga bagay na binili ng pera o ng pangalan. Pagbaba niya, nadatnan niya ang kanyang ina na nakaluhod sa sahig, umiiyak. Ngunit ang puso ni Clara ay manhid na. Dumaan siya sa tabi nito, binuksan ang malaking pinto ng Villa Esmeralda at humakbang palabas. Sa kanyang pagtalikod, iniwan niya ang lahat. Ang kanyang ina na humahagulgol, ang mansyon na naging kanyang hawla, at ang buhay na binuo sa pundasyon ng mga maling halaga. Sa ilalim ng papalubog na araw, naglakad siyang palayo. Isang reyna na bumaba sa kanyang trono. Dala lamang ang bigat ng kanyang pagsisisi at ang simula ng isang mahabang pag-iisa. 6 na buwan ang lumipas. Ang ingay at karangyaan ng Villa Esmeralda ay napalitan ng simpleng katahimikan ng isang maliit na apartment sa isang hindi gaanong kilalang bahagi ng lungsod. Ang malawak na tanawin mula sa bintana ni Clara noon ay mga hardin at swimming pool. Ngayon, ito ay ang mga bubong ng mga kalapit na gusali at isang kapiraso ng kalangitan. Ibinenta ni Clara ang mansyon. Ang pera ay inilagay niya sa isang trust fund para sa kanyang ina, na ngayon ay nasa isang mamahaling assisted living facility. Ang natira ay sapat lamang para sa isang simpleng pamumuhay. Ang kanyang kumpanya ay patuloy pa rin niyang pinapatakbo, ngunit nagbago na ang lahat. Isang umaga, nagising si Clara sa tunog ng kanyang sariling alarm clock. Bumangon siya at pumasok sa kanyang maliit na kusina. Kinuha niya ang isang ordinaryong coffee maker. Isa na siya mismo ang bumili at natutunang gamitin, at nagsimulang magtimpla ng kanyang sariling kape. Habang hinihintay itong tumulo, napangiti siya ng mapait. Naalala niya ang umaga kung kailan inireklamo niya ang kape ni Silas. Ngayon, kahit anong timpla niya, hindi niya makuha ang lasa ng kapeng ginagawa nito para sa kanya noon. Siguro, ang lihim na sangkap pala ay ang pasensya. Sa opisina, isang junior executive ang nagkamali sa isang mahalagang report. Dati, ang ganitong pagkakamali ay sasalubungin ng sigaw at kahihihiyan mula kay Clara. Ang buong departamento ay manginginig sa takot. Ngunit ngayon, ipinatawag lamang ni Clara ang empleyado sa kanyang opisina. Nakita ko ang error sa financial projections, mahinahon niyang sabi. Okay lang yan, nangyayari talaga. Halika, upo ka. Turo ko sa'yo kung paano ito ayusin. Ang gulat sa mukha ng batang empleyado ay hindi maipinta. Sa loob ng 1 oras, matiyagang ginabayan ni Clara ang kanyang empleyado. Ipinapaliwanag ang mga proseso sa paraang hindi niya kailanman ginawa noon. Nakita niya ang paghanga at pasasalamat sa mga mata nito. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang kakaibang klase ng tagumpay. Isang tagumpay na hindi nasusukat sa kita ng kumpanya. Tuwing linggo, binibisita niya ang kanyang ina. Ang kanilang mga pag-uusap ay hindi na tulad ng dati. Maikli at may distansya, ngunit wala ng pagtatalo. Isang araw, nadatnan niyang nakatingin si Imelda sa labas ng bintana. Naalala ko ang papa mo, sabi nito, hindi tumitingin kay Clara. Sabi niya noon, ang tunay na yaman daw ay nasa puso, hindi sa bulsa. Hindi ko siya pinakinggan.
Hindi sumagot si Clara. Umupo lang siya sa tabi ng ina at sabay silang nanood ng paglubog ng araw. Hindi na kailangan ng mga salita. Sa katahimikan, may isang uri ng pag-unawa at pagpapatawad na unti-unting nabubuo. Isang hapon, pag-uwi niya mula sa trabaho, may isang sobrang naghihintay sa kanya sa ibabaw ng kanyang maliit na lamesa. Galing ito sa korte, alam na niya kung ano ito. Nanginginig ang mga kamay niyang binuksan ito. Sa loob, naroon ang final decree ng kanilang annulment. Opisyal na. Tapos na. Siya na si Clara Montesillo ulit, hindi na Lagdamio. Ngunit ang pangalan ay tila dayuhan sa kanya. Ang pagiging Lagdamio, kahit pa sa isang kasal na puno ng kasinungalingan, ay may dalang isang aral na mananatili sa kanya habang buhay. Hawak ang papel. Lumapit siya sa bintana. Ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit hindi na ito ang mga luha ng desperasyon o galit. Ito ay mga luha ng pagtanggap. Tumingin siya sa maliit na piraso ng kalangitan na natatanaw niya. Iniisip niya kung nasaan si Silas. Masaya kaya siya? Ligtas kaya siya? Napatawad na kaya siya nito? At sa huli, napagtanto niya na ang sagot ay hindi na mahalaga. Ang pagpapatawad ni Silas ay hindi na niya kontrolado. Ang tanging mahalaga ngayon ay ang matutunan niyang patawarin ang kanyang sarili. 1 taon pa ang lumipas. Ang sikat ng hapon ay ginintuan, humahalik sa mga pangalan na nakaukit sa malamig na marmol. Nakatayo si Clara sa harap ng puntod ng kanyang ama. Dala ang isang simpleng pumpon ng puting bulaklak. Wala na ang mamahaling itim na damit. Napalitan ito ng isang simpleng puting bestida. Inilapag niya ang mga bulaklak sa paanan ng lapida. Hinaplos niya ang pangalan ng kanyang ama. "Hi pa!" Mahina niyang bati. Ang kanyang boses ay isang bulong na tinatangay ng hangin. "Matagal din akong hindi nakadalaw. Pasensya na po. Marami lang." Inayos. Huminga siya ng malalim. Ang hangin ay sariwa at mapayapa. "Alam mo pa, sa wakas, naiintindihan ko na." Pagpapatuloy niya. "Naiintindihan ko na kung bakit siya ang pinili ninyo. Hindi dahil sa talino niya o sa potential niyang kumita ng malaki. Pinili ninyo siya dahil sa puso niya. Isang pusong puro at totoo." Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata at bumagsak sa damuhan. Ngunit kasabay nito, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kahit wala siyang pera o posisyon, siya pa rin ang pinakamayamang tao na nakilala ko. At ako ang naging pinakamahirap. Pasensya na po kung ngayon ko lang naintindihan. Huli na alam ko. Pero pa, naiintindihan ko na. Samantala, sa isang malayong lugar, sa loob ng isang silid na puno ng mga pinakamahuhusay na opisyal ng gobyerno at militar, nakatayo si Silas Lagdameo sa harap ng isang malaking screen. Tinatapos ang kanyang presentasyon tungkol sa tagumpay ng proyektong Agila. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng kumpiyansa. Bawat salita niya ay may bigat at karunungan. Siya ay isang leader, isang tagapagtanggol sa isang mundong hindi nakikita ng karamihan. Nang matapos siya, ang silid ay napuno ng malakas na palakpakan. Ngumiti si Silas, isang tunay at panatag na ngiti. Nakipagkamay siya sa mga general at mga ministro, tinatanggap ang kanilang pagbati. Habang naglalakad siya palabas ng silid, hindi sinasadyang napatingin siya sa kanyang kaliwang kamay. Sa daliri, kung saan dating nakasuot ang isang simpleng singsing na pangkasal, wala nang bakas na natitira. Isang saglit na anino ng nakaraan ang dumaan sa kanyang mga mata. Isang alaala ng isang pag-ibig na pinangarap niyang mabuo. Ngunit mabilis din itong napalitan ng katahimikan at pagtanggap. Ang nakaraan ay isang aral, hindi isang kulungan. Bumalik si Clara sa kanyang sasakyan, kasabay ng paglubog ng araw. Bago niya ito paandarin, napatingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang reyna ng yelo
na kilala ng lahat. May mga maliliit na linya na sa gilid ng kanyang mga mata, mga guhit na iniwan ng pagluha at pagangiti. Ngunit ang kanyang mga mata, sa wakas, mayroon ng liwanag. Sa kabilang dako, nakatanaw si Silas mula sa bintana ng kanyang opisina. Pinapanood ang parehong papalubog na araw. Isang bagong proyekto ang naghihintay. Isang bagong hamon. Isang bagong simula. Hindi na sila magkikita pang muli. Ang kanilang mga mundo ay tuluyan ng naghiwalay. Ngunit sa ilalim ng iisang langit, pareho silang natutong mabuhay muli. Si Clara, natagpuan ng kapayapaan sa gitna ng pag-iisa. Si Silas, natagpuan ng kanyang tunay na halaga sa paglilingkod sa iba. Ang kanilang kwento ay hindi nagtapos sa happily ever after. Nagtapos ito sa isang katotohanang mas malalim, na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa pagmamay-ari, kundi sa pagpapalaya. At kung minsan, ang pinakamahalagang aral ay natututunan lamang kapag ang puso ay nadurog at muling nabuo, mas matatag, mas matalino, at sa wakas, tunay na malaya. Naglakad si Clara palayo sa sementeryo, patungo sa ginintoang liwanag ng takip silim. Mag-isa, ngunit hindi na nag-iisa. At dito nagtatapos ang ating kwento. Isang paalala na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakikita sa panlabas na anyo, sa dami ng pera, o sa taas ng posisyon. Ito ay natatagpuan sa kabutihan ng puso, sa mga sakripisyong hindi ipinagsisigawan, at sa pagmamahal na ibinibigay ng walang hinihintay na kapalit. Naway may aral kayong napulot sa mapait na karanasan ni Clara at sa tahimik na dignidad ni Silas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Kung mayroon kayong mga saloobin o komento tungkol sa kwento, huwag po kayong mag-atubiling i-share sa comment section sa ibaba. Anong klaseng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Gusto naming malaman ang inyong opinyon. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.